Sa pagdating ng unang liwanag ng araw, kami ni Kuya Adriel ay naghanda na sa aming nalalapit na paglalakbay. Ang malamig na hangin ng kabundukan ay tila nanunuot sa aming mga buto, ngunit hindi ito naging hadlang sa aming determinasyon. Ang aming misyon ay simple: iligtas si Prinsesa Amara mula sa mga kamay ng halimaw na nakatira sa kaitaasan ng Mamtong Galerya. Gayunpaman, sa likod ng bawat hakbang na aming tinatahak, alam namin na ang aming landas ay hindi magiging madali. Kael, handa ka na ba? Tanong ni Kuya Adriel habang inaayos ang kanyang espada. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pag-asa. Handa na, kuya, sagot ko, pilit na pinapakalma ang kabog ng aking dibdib. Kailangan nating maging matagumpay para kay Amara at para sa kaharian. Tumango si kuya at sabay kaming lumakad patungo sa makitid na daan paakyat sa bundok. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang pabulong na huni ng hangin na tila nagdadala ng mga lihim ng kagubatan. Sa aming paglalakbay, naalala ko ang mga alaala ng aming pagkabata, ang mga masasayang araw na kasama si Amara, ang aming pagtawa habang kami naglalaro sa ilalim ng araw. Ngayoy tila isang panaginip na lang ang lahat ng iyon, isang panaginip na kailangan naming isalba. Habang kami ay naglalakad, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga puno. Ang kanilang mga sanga ay tila may sariling buhay, umaabot at bumabalot sa mga ulap ng hamog. Para bang may mga mata sa likod ng bawat anino, nagmamasid at nag-aabang. Ngunit hindi ito ang panahon para magpatinag sa takot. Makalipas ang ilang oras, narating namin ang isang maliit na kuweba kung saan kami nagpasyang magpahinga. Naglagay kami ng maliit na apoy upang magbigay init at liwanag. Sa ilalim ng liwanag ng apoy, nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Kuya Adriel. Kael, alam mo bang hindi natin alam ang buong lakas ng halimaw na ito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mababa at seryoso. Sinasabi ng mga alamat na ito'y dating isang makapangyarihang salamangkero na isinumpa. Anuman ang kanyang pinagmulan, kailangan nating ituloy ang laban, sagot ko, para kay Amara. Ngunit bago pa man makasagot si kuya, isang malamig na hangin ang pumuno sa kuweba na tila may dalang mga bulong ng mga kaluluwang nawawala. Ang apoy ay biglang nagningas at nagbago ng kulay, mula sa dilaw ay naging malaasul. Sa gitna ng liwanag, isang anyo ang lumitaw, isang matandang lalaki na tila puno ng lihim na kaalaman. Huwag kayong patitinag sa takot, wika niya na walang galaw ang labi. Ang inyong tagumpay ay nakasalalay sa inyong tapang at pagbabalik loob. Ikaw ba ang salamangkero? Tanong ko, puno ng gulat. Hindi ako ang halimaw na inyong hinahanap, subalit ako ang magbibigay ng sagot sa inyong mga tanong. Tugon ng anyo. Naghihintay sa inyo ang isang matinding pagsubok. Ang landas patungo sa prinsesa ay hindi lamang isang paglalakbay ng tapang, kundi ng puso. Tanging ang dalisay na hangarin ang makapagliligtas sa kanya. Pagkasabi nito, naglaho ang anyo na parang usok at ang apoy ay bumalik sa dati nitong anyo. Kami ni Kuya Adriel ay nagkatinginan, puno ng pag-aalala, ngunit may bagong pag-asa. May isa pang bagay na kailangan naming pag-isipan, ang aming mga puso at ang aming tunay na hangarin. Sa pagpapatuloy namin ng paglalakbay, ang mga salitang iyon ay naging gabay. Ang aming tapang ay sinusubok ng mga panganib sa bawat pagliko, ngunit ang aming pag-asa ay nag-aalab. Sa dulo ng daan, umaasa kami na makikita namin si Amara, ligtas at buo. Ngunit sa aming pagsusuri, napansin namin ang kakaibang paggalaw sa paligid, mga aninong tila sumusunod sa amin. Ang aming pakikipagsapalaran ay puno ng panganib, ngunit hindi namin aakalain na ang tunay na kalaban ay mas malapit kaysa sa aming inaasahan. Sa pagtatapos ng araw, sa ilalim ng papalubog na araw, natagpuan namin ang aming mga sarili sa harap ng isang malawak na bangin,
isang hadlang na tila hindi malalampasan. Dito na ba nagtatapos ang ating paglalakbay? Tanong ko kay Kuya Adriel. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na ingay ang lumitaw mula sa likod namin at sa aming paglingon, nakita namin ang isang anino na nagbabadya ng panganib. At doon, sa kabila ng dilim ng gabi, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang aming laban ay hindi lamang sa halimaw kundi sa mga anino ng aming nakaraan at ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Bilang panganay na prinsipe ng kaharian ng Altia, marami akong naranasan na pakikipagsapalaran, ngunit walang makapapantay sa misyon naming iligtas si Prinsesa Elara. Nasa gitna kami ng kagubatan ng Elandor, isang lugar na kinasusuklaman ng marami dahil sa mga alamat ng mahiwagang nilalang at mga sumpang nagkukubli sa madidilim na sulok nito. Kasama ko ang aking kapatid na si Prinsipe Aldrin, ang aking matalik na kaibigan at katuwang sa lahat ng laban. Kuya, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Aldrin habang patuloy kaming naglalakad sa makitid na landas. Ang mga puno ay tila nagbabantay sa amin, ang kanilang mga sangay, mga kamay na nakahanda kaming agawin. Marahil ito ang sinasabi nilang mahika ng kagubatan, sagot ko. Ngunit hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Si Elara ay umaasa sa atin. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng kaluskos sa aming likuran. Hinugot namin ang aming mga espada, handang ipagtanggol ang aming mga sarili. Ngunit wala kaming nakita kundi ang mga dahon na tinatangay ng hangin. Ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi nawala, ngunit kailangan naming magpatuloy. Habang kami naglalakad, naalala ko ang aming nakababatang kapatid na si Elara, ang prinsesa ng aming bayan. Siya ay hindi lamang kapatid kundi kaibigan, at ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kaharian. Ipinangako namin ni Aldrin na gagawin ang lahat upang siya'y maibalik ng ligtas. Alam mo kuya, sabi ni Aldrin, kahit minsan ay iniisip ko kung bakit siya ang napili ng mga halimaw. May mga bagay na tila hindi tugma sa kanilang mga galaw. Baka may alam siyang mahalaga sa kanila, sagot ko. O kaya na may kinalaman ito sa kanilang pinuno. Patuloy ang aming paglalakbay hanggang sa marating namin ang isang malalim na bangin. Sa kabila nito, tanaw namin ang lumang kastilyong yari sa bato, tila isang halimaw na nagmamasid sa paligid. Alam naming naroon si Elara, ngunit ang tanong ay paano kami makakatawid. May tulay na kahoy sa ibaba, sabi ni Aldrin, tinuturo ang tila'y napakabuway na daan patungo sa kabila. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ko. Ngunit mag-ingat ka, Aldrin. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagtawid, naramdaman namin ang pag-alog ng tulay. Bigla'y may lumitaw na mga nilalang mula sa ilalim ng bangin, ang mga anino ng kagubatan. Sila'y mga nilalang na gawa sa itim na usok. May mga matang nagliliyab sa galit. Walang makaliligtas sa amin. Sigaw ng isa sa mga anino, ang kanyang tinig ay tila'y alingawngaw ng daang libong kaluluwa. Pinaglalabanan namin ang takot habang kami nagmamadaling tumawid sa tulay. Si Aldrin ay halos madulas, ngunit mabilis ko siyang nahawakan. Sa wakas, narating naming ang kabila at itinaob ang tulay upang hindi kami masundan ng mga anino. Sa wakas ay nakarating kami sa pintuan ng kastilyo. Itinulak namin ito at pumasok sa isang malawak na bulwagan. Sa gitna nito, nakita namin si Elara, nakatali sa isang altar na yari sa marmol. Ang kanyang mga matay nakapikit, tila nahuhumaling sa isang malalim na panaginip. Elara! Tawag ko, ngunit walang tugon mula sa kanya. Kuya, may kakaibang enerhiya rito, sabi ni Aldrin, ang kanyang mga matay naglalakad sa paligid. Parang may nakasilip na iba. At tama nga siya, mula sa likod ng altar ay lumitaw ang isang matandang mangkukulam. Ang kanyang anyo'y nakakatakot, may mga mata siyang kumikislap sa kadiliman
at mga kamay na may hawak na mahiwagang kristal. Hindi niyo siya maililigtas, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Siya'y bahagi na ng aking plano. Hindi kami papayag, sigaw ni Aldrin, itinaas ang kanyang espada. Ngunit bago pa man kami makagalaw, inihagis ng mangkukulam ang kristal sa ere at ito'y nagliwanag. Ang paligid ay napuno ng pagkislap ng liwanag at kami natangay sa isang mundo ng kawalang katiyakan. Nang bumalik ang aming paningin, natagpuan namin ang aming mga sarili sa isang kakaibang lugar. Hindi na kami nasa kastilyo. Sa halip, kami nasa isang parang napuno ng mga bulaklak, ngunit ang langit ay kulay kahel at ang araw ay tila isang higanteng apoy. Anong nangyari? Tanong ni Aldrin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Mukhang dinadala tayo ng mangkukulam sa kanyang patibong, sagot ko. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang boses ang umaling-awngaw mula sa kawalan. Maligayang pagdating, mga prinsipe, sabi ng boses, puno ng paghamon. Ito ang simula ng inyong tunay na pagsubok. At sa puntong iyon, napagtanto naming hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Sa halip, nagsisimula pa lamang ito. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, naramdaman kong tila mas mabigat kaysa dati ang hangin sa paligid. Kasama ko si Prinsipe Adriel, ang kapatid kong mas matanda sa akin ng 2 taon. Sa aming paglalakbay patungo sa tore kung saan ikinulong ang Prinsesa Celestina, unti-unti kong naramdaman ang lalim ng aming misyon. Elian, bulong ni Adriel habang naglalakbay kami sa kakahuyan. May kakaibang nararamdaman ako sa lugar na ito. Tumango ako, damang-dama ko rin ang kakaibang presensya. Para bang may mga matang nagmamasid sa atin, sabi ko, pilit na nililinaw ang aking isip sa likod ng pag-aalala. Sa aming paglalakad, nadako kami sa isang kalawanging arko na tila inukit mula sa mga lumang bato. Nagsimulang pumalakpak ang mga dahon sa hangin at nagbigay ng kakaibang musika na tila kumakanta ng alamat. Sa kabila ng kawalan ng tiwala, lumapit kami sa arko at nakaramdam ng kakaibang puwersa. Nagsalita si Adriel, may kwento ang mga sinaunang mangkukulam tungkol sa portal na ito. Sinasabing ito ang daan patungo sa mundo ng mga anino. Kahit natatakot, ang pagnanais na iligtas si Celestina ay mas matindi kaysa sa aming pag-aalinlangan. Humakbang kami sa loob ng arko at agad na nagbago ang lahat ng nasa paligid. Naglaho ang kalawakan ng kakahuyan at napalitan ng madilim na kagubatan na puno ng mga puno na tila nagsasalita sa hangin. Adriel, ano itong lugar na ito? Tanong ko habang ang malamig na simoy ay naglalakbay sa aking balat. Hindi ko sigurado, ngunit alam kong may koneksyon ito sa tore ni Celestina. Kailangang magpatuloy tayo, sagot niya, puno ng determinasyon. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko'y may mga aninong sumusunod sa amin. Ang mga mata ng mga hayop sa paligid ay nagliwanag sa dilim, ngunit hindi sila nagpakita ng galit o takot. Narating namin ang isang sapa na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon namin natagpuan ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng ilog. Ang kanyang mata ay tila puno ng mga lihim ng daigdig. Mga prinsipe, ang inyong paglalakbay ay puno ng panganib. Wika niya, ang boses ay parang musika na galing sa kalikasan. Ngunit ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Nagpakilala siya bilang Yara, isang tagapag-alaga ng mga lihim ng kagubatan. Inilahad niya na ang tore kung saan ikinulong si Celestina ay may mga bantay na hindi karaniwang tao. Sa halip, ito ay pinamumunuan ng mga nilalang na nilikha mula sa purong kadiliman. Bakit kayo narito? Tanong ni Adriel. Ang kanyang mata ay puno ng pag-aalinlangan. Narito ako upang gabayan kayo, sagot ni Yara. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bagay ay tila kung ano ang nakikita ninyo. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay
Hawak ang mga payo ni Yara sa aming isipan. Ang daan ay naging mas mahirap, ngunit ang aming determinasyon ay hindi natitinag. Hanggang sa narating namin ang tore na tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa aming pagpasok, nakaramdam kami ng malamig na hangin na tila yumakap sa aming katawan. Ang mga pader ng tore ay puno ng mga ukit na nagsasalaysay ng mga kwento ng mga sinaunang bayani. Sa gitna ng silid nakita namin si Celestina. Ang kanyang mata ay napupuno ng pag-asa sa aming pagdating. Ngunit bago pa man namin siya malapitan, isang nilalang na puno ng anino ang lumitaw mula sa dilim. Ang kanyang anyo ay hindi kapanipaniwala, isang halimaw na may anyo ng tao, ngunit may mga mata na kumikislap sa kadiliman. Mga prinsipe, sabi ng halimaw, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa bawat sulok ng silid. Hindi ninyo siya maaaring kunin. Tumayo si Adriel sa harap ko, handang ipagtanggol ang aming misyon. Hindi kami aalis nang hindi siya kasama, sagot niya, puno ng tapang. Ngunit sa isang iglap, ang halimaw ay nagpakita ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa kanyang kamay ay may hawak na kristal na kumikinang, at sa loob nito ay nakita namin ang isang bahagi ng aming bayan na tila bumabalot sa kadiliman. Kung nais ninyo siyang iligtas, kailangan ninyong malaman ang tunay na lihim ng inyong bayan, sabi ng halimaw, puno ng misteryo. Sa pagharap namin sa panganib, isang tanong ang sumagi sa aking isip. Ano ang lihim na itinatago ng aming bayan at paano ito konektado sa aming misyon? Ang sagot ay tila nakatago sa likod ng kristal na hawak ng halimaw, at ito ang simula ng bagong yugto ng aming pakikipagsapalaran. Ang oras ay tumigil, at sa sandaling iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay mas malalim pa kaysa sa aming inaasahan. Sa madilim na kagubatan ng Aravela, ang mga puno ay tila mga bantay na matagal nang nagmamasid sa aming paglalakbay. Ako si Prinsipe Alaric at kasama ko ang aking nakababatang kapatid na si Prinsipe Cedric. Sa loob ng maraming taon, kami ay palaging magkasangga sa lahat ng laban, ngunit ang misyong ito ay higit pa sa aming nakasanayan. Narito kami upang iligtas ang Prinsesa Elara, ang prinsesa ng aming bayan na dinukot ng isang makapangyarihang salamangkero. Pinasok namin ang kagubatan na may matinding pag-iingat. Alam namin ang panganib na dulot ng salamangkero, ngunit ang ideya na ang aming mahal na prinsesa ay nasa panganib ay nagbigay sa amin ng lakas na hindi namin alam na mayroon kami. Sa aming paglalakad, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan sa aking dibdib. Paano kung hindi namin siya mahanap? Paano kung huli na kami? Habang nagpatuloy kami sa paglalakbay, biglang tumigil si Cedric at itinuro ang isang bagay sa harapan namin. Alaric, tingnan mo iyon, sabi niya habang nakatingin sa isang lumang bato na may mga inukit na simbolo. Lumapit kami upang suriin ito. Ang mga simbolo ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko na ito nakita. Sa kabila ng aking pagkabigo, si Cedric ay tila may natuklasan. Alam ko ito, bulong niya habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Ito ang simbolo ng lihim na pintuan, isang lagusan na maaaring magtungo sa kuta ng salamangkero. Ang aking puso ay tumibok ng mas mabilis. Kung tama ang kanyang hinala, maaaring ito ang daan patungo kay Prinsesa Elara. Sinundan namin ang mga simbolo at sa loob ng ilang sandali, natagpuan namin ang isang lumang pintuan na halos natatakpan ng mga halaman. Ang pintuan ay may kakaibang ningning na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Handa ka na ba, Cedric? Tanong ko sa kanya na may halong kaba at pananabik. Tumango siya at sabay kaming pumasok sa pintuan. Ang daan ay madilim at makipot, ngunit ang aming determinasyon ay mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw. Sa aming pag-usad, naririnig ko ang mga boses na tila nanggagaling mula sa kawalan.
Ang mga ito ay mga boses ng pag-aalinlangan, takot, at kalungkutan. Ngunit ang mga boses na iyon ay hindi sapat upang pigilan kami. Kami ay patuloy na naglakad hanggang sa makarating kami sa isang malaking silid na puno ng mga ilaw na parang bituin. Sa gitna nito ay naroon si Prinsesa Elara, nakatali at tila walang malay. "Elara!" sigaw ni Cedric habang kami ay nagmamadaling lumapit sa kanya. Ngunit bago pa namin siya maabot, isang malakas na tinig ang umalingawngaw sa buong silid. "Sino ang nangangahas na pumasok sa aking kuta?" Ang tinig ay puno ng galit at kapangyarihan. Alam namin na ito ang salamangkero. Ang kanyang anyo ay lumitaw sa harapan namin. Isang tao na may mga mata na tila apoy at mga kamay na puno ng mahika. "Pakawalan mo siya," sigaw ko habang hinahanda ang aking espada. Ngunit bago pa kami makagalaw, itinaas niya ang kanyang kamay at bigla kaming natigil sa aming kinatatayuan. "Ang mga prinsipe ng Aravela," sabi niya na may ngiti sa kanyang mga labi. "Kayo ay matapang, ngunit ang inyong tapang ay walang saysay sa harap ng aking kapangyarihan. Alam kong hindi kami maaaring sumuko. Ang aming bayan, ang aming prinsesa, ay umaasa sa amin." Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Si Cedric ay biglang tumayo at sa kanyang mga kamay ay isang sinaunang talisman na naglalabas ng liwanag. Ito ang talisman na matagal na niyang hinahanap, isang bagay na magpapahina sa kapangyarihan ng salamangkero. Ang talisman ng ether, bulong ng salamangkero na tila natatakot. "Paano mo ito nakuha?" Ngunit bago pa siya makapag-isip, ginamit ni Cedric ang talisman upang maglabas ng isang matinding liwanag na pumuno sa buong silid. Ang salamangkero ay sumigaw at ang kanyang anyo ay unti-unting nawala. Sa wakas kami ay nakalaya. Agad naming pinalaya si Prinsesa Elara. Siya ay gising ngunit tila pagod. "Salamat," bulong niya habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Alam kong darating kayo." Ngunit bago pa kami makalabas ng silid, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa paligid namin. Ang salamangkero ay nawawala na, ngunit ang kanyang mga boses ay patuloy na naririnig. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ng hangin na tila nagbabanta. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. May mas malalim na lihim na nasa likod ng pagdukot kay Elara at kami ay kailangang magpatuloy sa paglalakbay upang tuklasin ito. Ang aming bayan ay umaasa sa amin at hindi kami maaaring bumalik hanggat hindi namin natutuklasan ang buong katotohanan. Ito ang simula ng mas malaking pakikipagsapalaran at alam namin na kailangan naming maghanda sa anumang darating. Sa bahagi ng aming paglalakbay, kami ni Adriel, ang aking nakatatandang kapatid, ay naglalakbay sa kabila ng mga kabundukan na tila walang katapusan. Ang hangin ay malamig at ang mga ulap ay bumabalot sa amin na para bang sinisikap nilang itago ang daan patungo sa prinsesa. Ang prinsesa si Elara ay dinukot ng isang makapangyarihang mangkukulam na matagal nang may balak na sirain ang kapayapaan sa aming kaharian. Ang aming misyon ay hindi lamang isang pagsagip, kundi isang laban para sa kinabukasan ng aming bayan. Habang kami naglalakad sa makitid na daan sa gilid ng bangin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. Ang ingay ng aming mga hakbang ay tila nagiging musika ng pag-asa sa gitna ng katahimikan ng bundok. Sa kabila ng aming mga pagod na katawan, hindi namin pinabayaan ang aming determinasyon. Alam naming naroon si Elara, naghihintay. Alam kong siya ay umaasa. Umaasang kami ay darating upang iligtas siya mula sa kanyang mapait na pagkabihag. "Elior," tawag ni Adriel habang kami tumigil sa isang talampas para magpahinga. "Kailangan nating maging handa sa anumang panganib. Ang mangkukulam ay hindi basta-basta susuko."
Tumango ako, kahit na ang takot ay unti-unting sumisiksik sa aking dibdib. Oo, alam ko. Ngunit hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Ang lahat ng ito ay para kay Elara at para sa ating kaharian. Nagpatuloy kami at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagkapit ng kapangyarihan sa paligid. Ang daan patungo sa kuta ng mangkukulam ay puno ng mga patibong. Ang mga puno ay tila nagmamasid, ang kanilang mga dahon ay kumikilos sa hangin na tila nagbubulong ng babala. Alam naming kami ay hindi ligtas, ngunit ang pag-asa ay nagbibigay sa amin ng lakas. Sa wakas narating namin ang isang madilim na kagubatan na nagsisilbing taguan ng mangkukulam. Ang mga puno dito ay mas mataas at mas makapal na para bang sila'y nagbabantay sa lugar. Naglakad kami ng maingat, sinisikap na hindi makalikha ng ingay. Sabi ni Adriel, ito ang huling pagsubok bago namin maabot si Elara. Sa gitna ng kagubatan, nakatagpo kami ng isang lumang tore nakatago sa lilim ng mga puno. Ang tore ay tila matagal nang hindi pinapasok ng sinuman, ngunit alam namin na nasa loob nito ang prinsesa. Ang aming puso ay pumintig ng mas mabilis habang kami papalapit. Nararamdaman ko ang takot na bumalot sa akin, ngunit ang alaala ni Elara ay nagbigay sa akin ng lakas. Elior, ito na ang oras, sabi ni Adriel. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Tumango ako at sabay naming binuksan ang pinto ng tore. Ang loob ay madilim at malamig na para bang ang oras ay tumigil sa lugar na iyon. Sa bawat hakbang ay naramdaman ko ang presensya ng mangkukulam. Ang kanyang kapangyarihan ay pumupuno sa hangin. Ngunit ang aming layunin ay malinaw, si Elara. Pagdating namin sa itaas, nakita namin si Elara, nakagapos at tila walang malay. Ang kanyang buhok ay kumikislap sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Tumakbo kami patungo sa kanya, ngunit bago pa man namin siya maabot, isang malakas na tawanan ang bumalot sa paligid. Akala niyo ba'y madali niyo akong matatalo? Ang tinig ng mangkukulam ay tila bumalot sa bawat sulok ng tore. Ang prinsesa ay hindi basta-basta makukuha. Biglang nagising si Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit sa likod ng kanyang takot, nakita ko ang pag-asa. Alam kong nararamdaman niya ang aming presensya at kami narito para sa kanya. Hindi kami susuko, mangkukulam, sigaw ni Adriel, sabay bunot ng kanyang espada. Ngunit bago pa man kami makagalaw, biglang nagbago ang paligid. Ang tore ay nagiba at kami nakatayo na sa gitna ng isang malawak na palasyo, puno ng mga haligi at salamin. Sa harap namin, lumitaw ang mangkukulam, ang kanyang damit ay kumikislap sa liwanag ng mga kandila. Maligayang pagdating sa aking palasyo, mga prinsipeng walang alam, sabi niya, ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid at ang takot ay bumalik sa aking dibdib. Ngunit hindi kami pwedeng umatras. Si Elara ay narito at kailangan naming iligtas siya. Ngunit paano? Ang mangkukulam ay tila mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan namin. Sa gitna ng pagkalito, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang plano, isang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Ngunit ito ay mapanganib at maaaring ito na ang aming huling pagkakataon. Adriel, bulong ko, ang aking mata ay puno ng pag-asa. May plano ako, ngunit kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Tumango siya at alam kong handa siya. Ang pag-asa ay nagbigay sa amin ng lakas. Ang laban ay nagsimula na at ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kamay. Ngunit sa dulo ng lahat, ang pag-asa ay hindi kailanman mawawala. Sa palasyo ng mangkukulam, kami maglalaban para sa prinsesa, para sa aming bayan, at para sa kinabukasan na nais naming kamtin. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na aming hinarap, narito kami ni Kuya Armand sa harap ng isang napakalaking pader na tila walang katapusan.
Sa likod ng pader na ito ay naroon ang prinsesa ng aming bayan, si Prinsesa Elara, na nangangailangan ng aming tulong. Ang kanyang pagkakabihag ay isang matinding dagok sa kaharian at nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Huwag kang mag-alala, Adrian, sabi ni Kuya Armand habang tinitingnan ng pader. Makakahanap tayo ng paraan para makapasok. Ang kanyang mga mata ay palaging puno ng determinasyon at ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, dama ko ang pag-iinit ng aking dugo, ang kagustuhang iligtas si Prinsesa Elara at ang aming bayan mula sa kapahamakan. Makalipas ang ilang oras ng pag-iinspeksyon, natagpuan ni Kuya Armand ang isang lihim na pasukan, isang makipot na lagusan na tila ginawa para sa mga magigiting na mandirigma na nais sumubok ng kanilang kapalaran. Ang lagusan ay may mga ukit na sinaunang runa, mga simbolo ng proteksyon at kaligtasan. Sa tingin ko, ito ang tamang daan papunta sa prinsesa. Handa ka na ba, Adrian? Tanong ni Kuya Armand habang iniaayos ang kanyang espada. Tumango ako at kami ay sabay na lumusong sa lagusan. Ang daan ay madilim at malamig, tila binabalot ng mga lihim ng nakaraan. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang aming mga yabag na kumakalampag sa sahig, tila isang musika ng pag-asa at takot. Sa kabila ng panganib, alam ko na ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin ng mas malapit kay Prinsesa Elara. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Isang bulong na tila nagmumula sa dingding, isang awit ng kalungkutan na bumabalot sa aming mga puso. Nararamdaman mo rin ba ito, kuya? Tanong ko, nag-aalala sa kung ano ang maaring mangyari. Oo, Adrian, pero hindi tayo maaaring huminto. Kailangan natin siyang iligtas, sagot ni Kuya Armand at patuloy kaming naglakad. Hindi ko maiwasang mag-isip. Ano ang kahulugan ng mga bulong na ito? Sino ang nagmamay-ari ng tinig na tila puno ng dalamhati? Sa likod ng bawat pag-iisip, naroon ang larawan ng prinsesa. Si Elara, na puno ng tapang at kariktan, ngayon ay nasa panganib. Ang kanyang pagkawala ay hindi lamang isang personal na kawalan, kundi isang dagok sa buong kaharian. Sa wakas, narating namin ang dulo ng lagusan, isang silid na puno ng liwanag na tila nagmumula sa mga kristal na nakapaligid dito. Sa gitna ng silid, naroon si Prinsesa Elara, nakatali sa isang mataas na altar. Ang mukha ay puno ng pag-asa at kasabikan sa aming pagdating. Elara, sigaw ko, hindi mapigil ang damdamin. Tumakbo kami ni Kuya Armand patungo sa kanya, ngunit bago namin siya marating, isang kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa likod ng altar. Isang nilalang na hindi namin inaasahan. Ito ay isang tagapagbantay, isang nilalang na gawa sa mga anino at liwanag. Ang mga mata nito ay tila naglalagablab sa galit at proteksyon. Sa bawat galaw nito, nararamdaman ko ang panginginig ng aking laman, ang takot na bumabalot sa aking isipan. Adrian, ito na ang oras para ipakita mo ang iyong tapang, bulong ni Kuya Armand sa akin, sabay tutok ng kanyang espada sa nilalang. Alam ko na ang labanang ito ay hindi magiging madali. Ngunit sa puso ko, alam ko rin na hindi kami susuko. Ang aming layunin ay iligtas si Elara at ibalik ang kapayapaan sa aming bayan. Sa isang iglap, ang tagapagbantay ay sumugod sa amin at nagsimula ang isang labanan na puno ng galit at tapang. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at maliksi, tila isang sayaw ng kamatayan. Ngunit sa kabila ng lahat, naririnig ko ang tinig ni Elara, patuloy na umaawit, isang awit ng pag-asa at pagmamahal. Sa gitna ng labanan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Isang enerhiya na tila nagmumula sa mga kristal na nakapaligid sa silid. At sa sandaling iyon, natanto ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang tagapagbantay ay hindi lamang isang kalaban,
ito rin ay isang susi. Sa likod ng kanyang galit, naroon ang posibilidad ng kaligtasan. Ngunit paano namin ito matutuklasan? Sa kabila ng aming lakas, naramdaman ko ang pag-aalinlangan sa aking puso. Habang patuloy ang labanan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na maaring magdala sa amin sa tagumpay o kapahamakan. Ngunit wala kaming oras para mag-atubili. Kailangang iligtas si Elara at ito ang aming pagkakataon. Paano kung ang tagapagbantay ay maaaring maging kakampi? Paano kung ang lihim na ito ang magdadala sa amin sa tagumpay? Ngunit sapat ba ang oras para subukan ito? Hindi ko inasahan ang lalim ng aming paglalakbay. Ang bawat hakbang namin ay tila ang bawat bugso ng hangin ay may dalang bagong panganib. Ako'y si Prinsipe Alon at kasama ang aking kapatid na si Prinsipe Solas. Kami patungo sa tore kung saan binihag ang aming mahal na Prinsesa Elara. Ang tore ay pinamumugaran ng isang makapangyarihang salamangkero, si Morwen, na matagal nang nagbabalak na sakupin ang aming kaharian. Alon, nadarama mo ba ang kakaibang presensya? Tanong ni Solas habang kami naglalakad sa isang makitid na daan sa gitna ng kagubatan. Ang paligid ay nababalot ng hamog na tila nagkukubli ng mga lihim. Ang aming mga kabayo'y nag-aalangan sa bawat hakbang, ngunit kami nagpatuloy. Oo, Solas, parang may mga matang nakamasid sa atin, sagot ko. Ang damo ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang mga anino ng puno ay tila gumagalaw ng may sariling buhay. Kami ay nagpatuloy, palapit ng palapit sa tore. Sa bawat hakbang, dama ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga bulong ng hangin ay tila mga babala, ngunit kami hindi natinag. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para iligtas si Prinsesa Elara, ngunit upang patunayan ang aming kahalagahan sa aming bayan. Ang aming ama, ang hari, ay matagal nang umaasa sa aming kakayahan at hindi namin siya bibiguin. Nang kami makarating sa paanan ng bundok kung saan nakatayo ang tore, may kakaibang liwanag na nakikita sa tuktok nito. Solas, iyon ba ang kapangyarihan ni Morwen? Tanong ko habang nakatingin sa liwanag na tila nagpapaikot-ikot. Marahil, Alon, ngunit kailangan nating magmadali. Bawat sandali ay mahalaga para kay Elara, tugon ni Solas. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Habang kami umaakyat, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Tila may puwersang nagpipigil sa amin, ngunit ang aming loob ay puno ng tapang. Ang aming mga kabayo ay iniwan sa paanan ng bundok at kami nagpatuloy sa paglalakad. Ang aming mga espada ay nakahanda sa anumang panganib. Sa wakas, kami nakarating sa pintuan ng tore. Ang pader nito ay mataas at matibay, ngunit sa aming mga puso, ang pag-asa ay hindi naglalaho. Solas, ito na ang oras. Sigaw ko habang kami naghandang pumasok. Nang bumukas ang pintuan, kami sinalubong ng kakaibang tanawin. Ang loob ng tore ay puno ng mga kristal na nagliliwanag sa iba't ibang kulay. Sa gitna nito, nakikita namin si Prinsesa Elara, nakatali sa isang altar na gawa sa kristal. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may pag-asa sa kanyang mukha nang makita niya kami. Alon, Solas, nagpunta kayo para sa akin. Sigaw ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng ginhawa. Hindi ka namin pababayaan, Elara, sagot ni Solas, habang kami nagmadali upang siya'y palayain. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa paligid. Si Morwen, ang salamangkero, ay lumitaw mula sa likod ng altar. Akala ninyo'y madali ninyo akong matatalo? Tanong ni Morwen. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Ang kapangyarihan ko'y hindi ninyo matutumbasan. Kami naghandang lumaban, ngunit napansin ko ang isang kakaibang bagay sa altar. Ang mga kristal na nagliliwanag ay tila may sariling buhay.
Sa bawat paggalaw ni Elara, ang mga ito'y kumikislap ng mas maliwanag. Alon, anong gagawin natin? Tanong ni Solas, ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. May plano ako, sagot ko, habang ako'y nagmamadaling lumapit sa altar. Ang aking mga mata'y nakatuon sa isang kristal na tila nagbabago ng kulay sa bawat paggalaw ko. Solas, kailangan nating sirain ang mga kristal. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa altar. Ang mga kristal ay nag-umpisang kumislap ng mas maliwanag at biglang nagbago ang kanilang anyo. Ang altar ay tila nagkaroon ng sariling buhay at ang mga kristal ay nag-umpisang umikot sa paligid ni Elara. Alon, ano ito? Tanong ni Solas habang kami pinagmamadaling umatras. Hindi ko alam pero kailangan nating magmadali, sigaw ko habang kami sinubukang pigilan ang mga kristal. Ngunit sa bawat paggalaw namin, ang mga kristal ay tila nagiging mas malakas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagbago ang anyo ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag at isang malakas na enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan. Alon, Solas, mag-ingat, sigaw niya, ngunit bago pa namin siya marinig, kami nalukob ng liwanag. Kami napaatras, ang aming mga matay na bulag ng liwanag. Sa isang iglap, ang tore ay tila nagbago ng anyo at naramdaman namin ang kakaibang presensya sa aming paligid. Ang kapangyarihan ni Elara ay tila nagising at kami nalukob ng takot at pag-asa. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa aming mga puso, may pag-asa pa rin. Kami hindi susuko at ang aming paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Ang tore ay puno ng lihim at kami handang tuklasin ang bawat isa kahit pa ang kapalaran namin ay nasa bingit ng panganib. Sa pagbubukas ng umaga, habang ang sikat ng araw ay unti-unting bumababa sa naglalakihang puno ng kagubatan, ako'y nagising sa tunog ng mga ibong umaawit. Sa tabi ko, naroroon si Prinsipe Alaric, ang aking nakatatandang kapatid, na tila ba nag-iisip ng malalim habang nakatingin sa mapa na kinuha niya mula sa lumang aklatan ng aming kaharian. Ang hangin ay malamig at tila may daladalang kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Arin, tawag ni Alaric sa akin. Natuklasan ko na ang susunod nating hakbang. Ang tore ng prinsesa ay hindi lamang basta nakatayo sa gitna ng kagubatan. May lihim itong lagusan na maaring daanan para makapasok ng hindi namamalayan ng mga bantay. Sa kanyang mga salita, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang prinsesa si Elara ay matagal nang nasa kamay ng mga mangkukulam na nagtatago sa likod ng makapal na mga pader ng tore. Ang aming misyon ay simple ngunit puno ng panganib. Iligtas siya at ibalik sa aming kaharian. Ngunit ang pagpasok sa tore ay hindi kasing simple ng inaakala. Sa unang tingin, ito'y tila isang imposibleng gawain. Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Tanong ko kay Alaric. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa determinasyon, isang senyales na kahit gaano kahirap ang hamon, hindi siya susuko. Sa laylayan ng tore, may isang lagusan na pinangangalagaan ng isang mahiwagang nilalang. Isa itong nilalang na may kakayahang tumingin sa hinaharap. Kung makakapasok tayo at makipag-usap sa kanya, maaari niyang sabihin sa atin ang tamang oras at paraan para makalusot sa mga mangkukulam. Habang naglalakad kami patungo sa tore, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari kung matagumpay namin itong maisakatuparan. Ang prinsesa ay hindi lamang mahalaga sa akin, ngunit sa buong kaharian. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa lahat, lalo na kay Alaric na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya. Sa aming paglalakbay, dumaan kami sa makakapal na kagubatan at makipot na daanan. Ang hangin ay tila bumibigat habang kami papalapit sa laylayan. Sa hindi kalayuan, nakita namin ang tore na tila ba nakalutang sa hangin, nililigid ng usok
at mga alitaptap na naglalaro sa paligid nito. Ang lagusan ay naroroon, nakatago sa likod ng isang malaking bato na pinalibutan ng mga baging at damo. Anong dapat nating gawin ngayon? Tanong ko kay Alaric habang lumalapit kami sa lagusan. Buksan natin ito, sagot niya. Ngunit maging handa ka, Arin. Hindi natin alam kung anong nilalang ang naghihintay sa kabila. Sa paghawak niya sa bato, ito'y unti-unting gumalaw, nagbukas ang lagusan na tila ba may sariling buhay. Ang dilim ay bumalot sa amin habang kami pumasok, ngunit ang kislap ng liwanag sa dulo ng lagusan ay nagsilbing gabay sa amin. Ang tunog ng tubig na dumadaloy ay nagbigay ng kakalmahan sa aming mga puso. Sa loob, nakita namin ang mahiwagang nilalang. Ito'y isang matandang babae na may mahaba at puting buhok, ang kanyang mga mata ay tila walang hanggang nakatingin sa kawalan. Siya'y nakatayo sa harap ng isang malaking kristal na bola. Alaric at Arin, mga prinsipe ng kaharian, sambit ng matandang babae, ang inyong pagdating ay inaasahan. Ngunit bago ko kayo tulungan, may isang bagay kayong dapat malaman. Nagpalingalinga kami ni Alaric, naguguluhan sa kanyang sinabi. Ano iyon? Tanong ni Alaric. Ang prinsesa ay may lihim na hindi ninyo inaasahan. Siya ay hindi isang ordinaryong prinsesa. May kapangyarihan siyang hindi kayang kontrolin at ito ang dahilan kung bakit siya kinuha ng mga mangkukulam. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa amin ang pag-aalinlangan. Sa likod ng aming misyon, may mas malalim na dahilan kung bakit siya binihag. Ngunit bago pa namin mas maiproseso ang lahat, ang kristal na bola ay nagpakita ng isang imahe. Si Elara, nakatayo sa gitna ng isang silid, hawak ang isang espada na naglalagablab sa liwanag. Ang oras ay darating, dagdag ng matandang babae, at kailangan niyo siyang tulungan, hindi lamang para iligtas siya, kundi upang pigilan ang kapangyarihan niyang sumiklab. Ang aming misyon ay biglang naging mas komplikado. Habang lumalabas kami mula sa lagusan, ang aming mga puso ay puno ng pag-aalala. Hindi lamang namin siya ililigtas, kundi kailangan din naming alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang kapangyarihan. Sa likod ng laylayan, hindi namin alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa amin. Ngunit sa aming paglalakbay, isa lang ang sigurado, ang tunay na pagsubok ay magsisimula pa lamang. Sa paglalakbay namin ni Kuya Arvin sa gubat ng mga anino, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa prinsesa ng aming bayan, si Prinsesa Amara. Siya ang dahilan kung bakit kami narito, sa gitna ng madilim at misteryosong gubat na ito. Matapos siyang dukutin ng mga nilalang na hindi namin lubos na kilala, kami ni Kuya Arvin ay nagkasama upang iligtas siya. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagligtas kay Prinsesa Amara, kundi pati na rin sa pagtuklas ng aming lakas bilang magkapatid. Halika, Miguel, sabi ni Kuya Arvin habang nililinaw ang daan sa harapan. Hindi na tayo malayo sa sentro ng gubat. Nararamdaman ko na ang presensya ng mga anino. Inilinga ko ang aking tingin sa paligid. Ang mga puno ay tila mga higante at ang kanilang mga sanga ay nagmistulang mga kamay na nag-aabot sa amin. Ang hangin ay malamig at nagdadala ng mga bulong na tila nanggagaling sa ibang mundo. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng bigat ng aming misyon, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kagalakan. Sa kabila ng panganib, may bahagi sa akin na masaya dahil sa wakas, kami ni Kuya Arvin ay magkasama sa isang layunin. Nang biglang nagbago ang ihip ng hangin, may naramdaman akong kakaiba, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Tumigil si Kuya Arvin at nagbigay siya ng hudyat na maging alerto. May paparating, bulong niya. Mula sa likod ng isang malalaking puno, lumitaw ang isang nilalang. Isa itong nilalang na hindi katulad ng ibang mga anino na nakita namin sa nakaraan.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng berdeng liwanag, at ang kanyang katawan ay tila gawa sa usok na unti-unting nag-aanyo. Ano ang hanap ninyo sa aking teritoryo? Tanong ng nilalang habang itinutok ang kanyang tingin sa amin. Narito kami upang iligtas si Prinsesa Amara, sagot ni Kuya Arvin ng buong tapang. Hindi kami aalis hanggang hindi namin siya natatagpuan. Tumawa ang nilalang, isang tawa na nag-echo sa buong gubat. Maraming mga naglalakbay ang nagtangkang pumasok dito, ngunit lahat sila ay nabigo. Narito kayo sa gubat ng mga anino, at ang inyong takdang kapalaran ay isa sa mga lihim na itinatago nito. Hindi ko naiwasang manginig, ngunit si Kuya Arvin ay nanatiling kalmado. Sabihin mo sa amin kung nasaan si Prinsesa Amara at aalis kami ng payapa. Ngunit sa halip na sagot, ang nilalang ay nagbigay ng isang kakatwang ng ngiti. Kung gusto ninyong makita ang prinsesa, kailangan ninyo munang harapin ang inyong sariling mga anino. Biglang naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang mga anino ay nagsimulang magtipon-tipon sa paligid namin, at bawat isa sa kanila ay tila may dalang bahagi ng aming nakaraan. May nakita akong anyo ng mga pangyayari na aking kinalimutan. Ang mga pagkakamali, mga pagdududa, at mga takot na matagal ko nang ibinaon sa limot. Miguel, huwag kang magpadala, pahayag ni Kuya Arvin habang hinawakan ang aking balikat. Ito ang kanilang paraan upang subukin tayo. Kailangan nating maging matatag. Sa puntong iyon, naalala ko ang mga oras na kami ni Kuya Arvin ay nag-aaway noong bata pa kami. Ang inggit, ang kompetisyon, at ang mga hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang pagmamahal ng isang kapatid. Isa siyang laging nandyan para sa akin, at ngayon kami ay magkasama sa pagharap sa aming mga anino. Nag-isip ako ng isang plano. Kung ang mga anino ay bahagi ng aming nakaraan, marahil ay maaari naming gamitin ang aming mga alaala upang mapaglabanan sila. Kuya, alalahanin mo ang mga oras na tayo ay nagtagumpay, sabi ko. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa. Sa pagkakaintindihan namin ni Kuya Arvin, nagsimula kaming lumaban sa mga anino. Isa-isa ang mga imaheng bumabagabag sa amin ay nawala, at sa kanilang paglaho, unti-unting bumabalik ang liwanag sa paligid, hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, ang nilalang ay muling nagsalita. Mahusay, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa likod niya, isang daanan ang biglang bumukas, at naroon si Prinsesa Amara. Nakatingin siya sa amin, ngunit may kakaibang kaseryosohan sa kanyang mga mata. Miguel, Arvin, sabi niya, may kailangan kayong malaman. Lumapit kami sa prinsesa, ngunit bago pa man kami makapagtanong, isang malakas na hangin ang nagdala sa amin sa ibang bahagi ng gubat, kung saan ang mga anino ay nagtipon-tipon muli. Mas marami, mas malakas. At sa gitna ng mga ito, isang anyo ang lumitaw, isang anyo na hindi namin inaasahan. Ang tunay na kalaban ay hindi ang mga anino, wika ni Prinsesa Amara habang itinuro ang anyo, kundi ang lihim na itinatago ng inyong mga puso.